Talaga tayo. Excited ba tayo na tanggapin ngayon yung mensahe ng ating Panginoon? Amen. Thank you, Lord. Naway, ngayon pa lamang is, isipin na natin, ano ba yung mga bagay na ine-expect natin ngayon at asahan natin na ang Lord imimit yan, kakatagpuan yan. So, di ba sa atin may mga katanungan tayo at ang Lord, nasa Lord yung kasagutan. So ngayon, sa ating pag-uusapan ay iikot tayo sa tinatawag na WH question. So, di ba kapag sa English, yung WH question, di ba, yung what, where, when. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi duduguin ang inyong ilong ngayong gabi. Pero bagkus magkakaroon ng kasagutan yung mga tanong natin. So kung sa mundo, nagtatanong sila para makareceive lang ng impormasyon. Pero ngayong gabi, hindi lang basta impormasyon yung matatanggap natin, kundi revelation ng Panginoon, kasagutan ng Panginoon, at ang katotohanan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay ang katotohanan. Ang salita niya ay totoo at naway tanggapin natin ito. Siyempre kapag tayo nakafocus lamang sa impormasyon, pwedeng malid tayo sa mali. Diba? Iba't ibang klase ng impormasyon yung naririnig natin ngayon, lalo na sa social media. Ayan talagang marami na madideceive tayo. Mayroon siyempre na fake news. So kailangan i-check natin kung ito ba ay reliable. At ngayon, dahil sa Bible tayo magbe-base, asahan natin na valid yan, reliable yan, at totoo yan. Amen? Yes, salamat sa Panginoon. So, sino ba yung nakakatanda ngayon ng ating tema? So, di ba ngayong every evangelism natin ay, yung magiging tema natin ay patungkol sa pananalangin. Nung nakaraan, di ba, ang naging topic natin ay panalangin. Ano yung title? Pray like Jesus. So, ang ating Panginoon ay prayerful. So, dahil nais natin na maging Christ-like, ay tayo din nagsusumikap sa biyaya ng Panginoon na maging prayerful din. Siya yung ating tinutularan, siya yung ating model in praying. So, next slide po. Ayan, pa-flash na po, Kuya Eric. So, ngayon, malalaman natin na ano ba yung prayer? So, ang prayer, sabi dyan, a solemn request for help or expression of things addressed to God or an object of worship. So, yung prayer daw is a solemn request. So request natin, ano ba yung mga bagay na hinihingi natin, hinihiling natin. At hindi lang basta tayo nang hihingi, kundi ang prayer ito din ay expression natin, pagpapahayag natin ng ating pasasalamat. Kanino? Siyempre, sa Diyos natin. Ito yung paraan natin ng pagsamba din sa Diyos, yung ating pananalangin, pagtitiwala natin sa Kanya. So next, ang prayer din is, it is an spiritual communication between man and God. A two-way relationship in which man should not only talk to God but also listen to Him. So ito yung komunikasyon natin sa Diyos. So di ba kapag may nag-uusap, hindi lang isa yung nagsasalita, kundi di ba salitan, habang may nagsasalita, yung isa naman ay nakikinig. So ganun din, vice versa. So ito yung komunikasyon natin sa Diyos at napakahalaga na tayo habang nagpipray tayo sa Lord, hindi lang masabi na natin yung lahat ng sabihin natin tapos, Lord, okay na yun in Jesus' name, Amen. Hindi ganun. Hintayin natin yung response ng Lord. Niniwala ko na mangungusap ang Lord at syempre, sa pamamagitan yun ng Kanyang salita. So the most basic definition ng prayer is talking to God. Ayun yung alam natin. Hello. So, pinakaalam natin na ang prayer sa madaling salita ay pakikipag-usap sa Diyos. Hello, praise. So, ngayon, magtuloy-tuloy na tayo sa ating topic.
ang ating pag-uusapan ay patungkol sa parabola ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. So, ayan, syempre habang inaayos yung ating monitor, ayan, makipagbukas po tayo sa Lucas chapter 18, 9 to 14. So, Lucas chapter 18, 9 to 14. Ito yung talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. So, naway, ayan, masundan natin. So, kung sino yung may mga Bible dyan, Bible app, physical Bible, inaaniyahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po tayo. So, sabi dito sa Lucas 18, 9 to 14. So yan, sundan nyo na lang po ako sa mga nakakita na ng verse po na to. Sa verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. 10, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. 13, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, purihin ang salita ng ating Panginoon. So, di ba, nasusundan ba natin yung kwento? Di ba na si Jesus that time is nagtuturo sa kanyang mga disciple. At syempre, meron ding mga tao na nakapaligid sa kanya. So, at nandun din yung mga Pariseo. Kaya sinabi niya itong kwento na to. Hindi para paringgan yung sino man, kundi di ba magkaroon ng self-reflection kasi nakikita ni Jesus yung nilalaman ng puso ng bawat isa. Nakikita ni Jesus yung pangangailangan ng bawat isa. So sinabi niya dito, di ba, na may dalawang lalaki na pumunta ng templo. Ano yung purpose nila kaya sila pumunta ng templo? Manalangin. So, itong dalawang lalaki na to, yung isa ay Pariseo at yung isa naman ay maniningil ng buwis. So, syempre, unang nagbahagi ng kanyang prayer, di ba? Pag-express ng prayer sa Lord ay yung Pariseo. Sabi niya na, Lord, salamat kasi hindi ako katulad ng iba dyan. Di ba? Nagpaparinig. Hindi ako katulad ng iba dyan na makasalanan, kung ano-anong pinaggagawa. Tapos, ito yung ginagawa ko para sa Lord. Nagtatights ako, umaattend ako ng mga gawain. So, nandun yung pagmamalaki niya sa harap ng Panginoon. At yung posible na baka nilalakasan pa niya para mapakinggan talaga ng tax collector, di ba? Pero yung tax collector, grabe, no? Halos hindi man lamang siya makatingin sa langit. Hindi niya alam kung paano niya i-express na, Lord, sorry, kasi ito yung mga nagagawa ko sa'yo. Pero ang galing lang ng Lord, no, sabi dito sa huli, na sinasabi ko sa inyo na yung lalaking ito nga yung tax collector, ay umuwing matuwid sa harap ng Panginoon. So yung pagiging matuwid ay hindi lamang sa magaganda na ginawa mo. Yung pagiging matuwid ay yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yung pag-asa mo sa Kanya. So, kung kanina, inalam natin, di ba, sabi ko sa inyo, WH question, kanina, nalaman natin, what is prayer? So, ngayon naman, who are praying?
So sino-sino yung karakter doon sa talinhaga na sinabi ni Jesus? Yung Pharisee at yung tax collector. So share ko lang din itong background. Yung Pharisee, sila yung mga tao na may alam sa Bible, sa kautusan ng Diyos. So sabi dito, a Jewish sect, sila yung mga stricto sila sa pagpapatupad ng kautusan. So kapag sinabi na bawal ito, bawal talaga yan. Kapag pwede ito, pwede. So ganun sila ka-stricto. Pero dahil nga sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa kautusan yun at nagagawa nila, sila ay naging mayabang, naging mapagmalaki, nagiging self-righteous. Sabi dito, they love the external, detailed aspect of the law. At dahil nakikita nila na yung iba ay hindi nagagawa yung ginagawa nila, so hinahamak nila. Nagkakaroon ng comparison na ito nagagawa ko to. Dahil dito ako pinagkatiwalaan ng Diyos, tapos ikaw, hindi mo yan ginagawa. So, mababa yung tingin nila sa inyo, sa atin. At yung tax collector naman that time sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sila itinuturing na mga makasalanan. Kasi sila yung, di ba sila yung nangongolekta ng mga buwis dahil sila doon ay under sila ng Roman occupation. So sakop sila ng mga Romano. So dahil doon, yung kapwa nila na Jewish na yun nga mga tax collector, ayun yung ginagamit para hindi yung kapwa, hingan din ng buwis yung mga kapwa nila, yun nga, mga Hudyo. At dahil doon, ang tingin na tuloy ng mga kapatid nila na Hudyo, doon sa mga tax collector ay, yun nga, nagmamalabis sila, malupit sila yung mga nagpapahirap sa kanila. Sabi pa nga dito, this made them traitors, mga traidors sa paningin ng kanilang mga kapatid na Hudyo. So dito makikita natin na yung posisyon, 'di ba? Yung Pharisee, sila ay alam nila yung law. Tapos ito naman na tax collector ay parang simpleng mamayan lang. So parang dito rin sa church natin, mga kasama tawag dito, mga matatagal na sa pananampalataya, yung iba baguhan lang. Yung iba mga workers na, yung iba ka-attend pa lang ngayon. So ayun din ang meron sa simbahan ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung ikaw ba ay manggagawa na, kayo ba yung tumatayo na dito sa harap. Hindi yun tinitingnan ng Panginoon, yung estado mo sa buhay o yung posisyon mo. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung laman ng puso mo, yung posisyon ng puso mo sa Kanya. Kung ikaw ba ay lumalapit sa Kanya, ngayong gabi, ano ba yung nasa puso, nasa isip mo? Diba? Ano ba yung ine-expect mo sa Panginoon? Kasi sa paglapit natin sa Diyos, expect natin na hindi niya tayo itataboy. Kapag lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo, yayakapin niya tayo. Sa Panginoon, walang diskriminasyon. Mapabata man, mapamatanda. Thank you, Lord. Dahil hindi siya nakabase na, dahil ikaw, pastor ka, manggagawa ka ng church, so yung prayer mo, unang-una kong sasagutin. Hindi ganun. Minsan nga, di ba, baka nauna pa yung prayer natin na sagutin kaysa sa ating pastor o sa mga leaders natin. Di ba? Kayang kumilos ng ganun ang Panginoon. Dahil may perfect time yung Lord. Hindi yun palakasan sa Lord na, Lord, workers ako, leader ako dito sa church, mentor ako. So, kailangan yung panalangin ko ang una mong sagutin. Hindi ganun ang Panginoon. Kahit gaano man tayo katagal, or ngayon nagsisimula ka pa lang sa pag-pray mo sa Lord, paglapit mo sa Lord, asahan mo na tutuginin niya ng Panginoon. I-check natin yung puso natin. I-align natin yung puso natin sa kalooban ng ating Panginoon. At sa pananalangin din, di ba, mas maraming sinabi yung Pharisee doon na, Lord, hindi ako katulad nito, tapos ito yung ginagawa ko. Tapos yung tax collector lang, sinabi niya lang na, Lord, sorry, dahil makasalanan ako. Ayun lang, maiksi, tapos halos maiyak pa siya. Yung expression niya halos hindi makatingin sa langit.
So ang Lord hindi rin nakabase sa haba or iksi ng prayer natin. Kahit gaano kahaba yung prayer natin, kung hindi naman genuine, 'di ba? Punong-puno naman ng pansarili lang natin, expect natin hindi yun sasagutin ng ating Panginoon. Hindi nakabase sa haba at iksi ng panalangin yung pagtugon ng Lord. Na minsan kahit maiksi lang, as long as totoo, talagang inilalaban mo sa Lord, inilalapit mo sa Lord, nagpapakumbaba ka sa harap ng Panginoon, kahit gaano kaiksi pa yan, tatanggapin niya ng ating Panginoon. Pero naniniwala ako na syempre habang tumatagal, lumalalim tayo, hindi na lang tayo basta, thank you Lord, sorry Lord, hindi na gano'n, natututo na tayo na sabihin sa Lord na kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso natin. Magpaliwanag tayo sa Kanya, magsabi tayo sa Kanya, mag-open up tayo sa Panginoon. Kasi 'di ba, yung prayer is communication natin sa Lord. Kung sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na heart-to-heart talk, mga ganung pag-uusap. So ganun din sa Lord, maging open tayo sa Lord. Dahil syempre yung Lord may emotion din yan, 'di ba? Person nga rin ang Lord na nararamdaman niya yung kung ano man yung nararamdaman din natin. Kung tayo'y masaya, expect natin ang Lord masaya. Kung tayo nalulungkot, nasasaktan, expect natin na ganun din ang nararamdaman ng ating Panginoon. So sabi nga sa 1 John 1:9, ayan, alam na natin itong verse na to. If we confess our sins, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So sabi, if we confess our sins. So ito, di ba yung tax collector habang nagpipray siya, una niyang sinabi na, Lord, patawarin mo ako, kahabagan mo ako na makasalanan. Sabi dito, He is faithful and righteous. Asahan natin ng Lord ay tapat at matuwid na tayo hindi lamang patatawarin kapag nagpray tayo ng repentance sa Lord. Expect natin na patatawarin niya tayo at the same time is lilinisin niya tayo. Tutulungan niya tayo sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ang kanyang kalooban. So, di ba, lahat tayo ay may kakayanan, may kapasidad na lumapit sa Lord. Hindi niya tayo tataboy. Nasa atin lang, di ba, parang choice natin kung tayo ba ay lalapit sa Diyos or hindi. Pero lahat allowed na lumapit sa ating Panginoon. Mula nang inialay ng Diyos yung kanyang buhay, tayo ay malaya na nakakalapit sa biyaya ng ating Panginoon. So sabi dito, di tinitingnan ng Diyos yung estado mo sa buhay, di ba? Yung position mo, kung sa church is manggagawa ka or ano man yung ginagawa mo, or ikaw ba yung pinaka mayaman sa community nyo? Sa school mo, ikaw yung pinaka matalino? Hindi sa ganun nakatingin ng Panginoon. Kundi sabi dito, sa posisyon ng puso mo sa Kanya. So, di ba, hindi porket na mayaman na siya, tapos believer pa, is for sure, sasagutin agad ng Lord yung ang prayer niya. Tapos yung mahirap, tapos nakagawa naman ng pagnanakaw. Tapos lumapit sa Lord. Expect natin na yung Lord din, patatawarin yung tao na yon. Kakahabagan yun ng Diyos. So, next slide po. Sabi niyan sa 2 Chronicles 6:20-21, that your eye will be open toward this house day and night, toward the place of which you have said that you would put your name there, to listen to the prayer which your servant shall pray toward this place. 21, listen to the pleadings of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Hear from your dwelling place, from heaven, hear and forgive. So ngayon ay, saan ba tayo, ano ba yung saan ba ang perpektong lugar para manalangin? So dito sa verse na binasa natin, yung mga Israelites ay nagpipray sila sa templo. So kagaya di ba ng binasa natin kanina, na yung yung Pharisee at yung tax collector ay nanalangin sila sa templo.
At tayo din, di ba kapag nandito tayo sa church, alam natin na ito yung lugar ng pagpipray, pag-worship sa Lord, pag-aaral ng kanyang salita. So, noon ganun din, nasa templo, doon din sila nagpipray, nag-worship sa Lord, nagbabasa din ng salita ng Diyos. So, yung templo, ito din ay lugar ng pananalangin. So, sa next slide po. So, sa Matthew 6:6, yan, sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So, diyan sa Matthew 6:6, sinasabi din ng Lord dyan na kung magpipray ka, pumunta ka sa lugar na hindi ka madidistract. Diba, minsan kapag dito naman sama-sama tayo, nagpipray tayo na una, pinipikit natin yung mata natin para hindi tayo madistract or makadistract din sa iba. So dito naman is sa room, para hindi ka madistract, pumunta ka sa isang lugar na hindi ka maiistorbo para dun ka magpray sa Diyos na nakakita ng ginagawa mo. Hindi naman kailangan na alam mo yun, parang masyado tayong showy na mag-pray. Hindi naman ganun. Ang Lord, alam niya yan na kahit saang lugar ka naroon, kakatagpuin ka ng Panginoon. So in Matthew 18:20, for where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. So kung may 2 man o 3 na nagkatipon sa pangalan ng ating Panginoon, siya ay nariyan sa kalagitnaan. So ang tanong, saan ba talaga yung perpektong lugar para manalangin? Kasi di ba sa verse na nasa templo, pumunta ka sa room na hindi ka madidistract. Pero ito yung kasagutan ng Lord. Sabi diyan, for where there are 2 or 3 gathered in my name, nandyan yung Lord sa kalagitnaan. So kahit nasa ang lugar ka, tandaan natin na ito ay perpekto ng lugar para makapanalangin ka. Minsan di ba, kunyari pagising natin, nagpipray tayo, tapos biglang, parang nakakaramdam ako na nadjijingle ako, tapos biglang takbo ka sa CR, tapos doon ka dumiretso mag-pray. May mga ganun din kayong senaryo? Wala naman. Or baka yung prayer nyo ng gabi, bukas na yung amen. So, di ba, ang Lord din, ang favorite place ng ating Panginoong Jesus nung sa pananalangin, yung sa bundok naman siya, sa bundok ng Olibo. Yan. At yung huling lugar din na pinagprayan ng Lord is yun nga, sa bundok ng Olibo, pero yung sa baba nun, yung tinatawag na Garden of Gethsemane. So, yun yung paborito ng Lord. So, sabi niya, where to pray? Saan ba talaga yung perfect place para mag-pray? Ikaw, mayroon ka bang paboritong lugar ngayon na kung saan nagpipray ka sa Lord? Sa room mo, baka sa school, or ako nga madalas din, pagpabiyahe na, sa jeep nandun, kapag umandar na, saka ako mapapais pala, Lord, ingatan niyo po ako. May mga ganong moment sa akin talaga. Na, minsan naman kapag, kunyari, magising ka ng madaling araw, mga ganon na, Lord, ginising mo ko. So, mapapray ka na kung ano sa Lord. So, di ba, kahit saan, it's a perfect place para manalangin sa ating Panginoon. At syempre, asahan natin na nandun ang Lord sa ating pananalangin. Di ba, sabi nga yung Lord nga, kahit, omnipresent siya. Sa lahat ng dako, nandun siya. So, sabi dito, God is always waiting sa inyong meeting place. So, saan ba yung meeting place nyo ng Lord? Di ba, sa bahay nyo ba? Sa school? Habang nagda-drive ka, habang nasa biyahe ka, i-meet mo yung Lord. Kasi yung Lord, laging nag-iintay. Inaabangan ka sa inyong meeting place. Diba? Kung may meet up nga tayo, diba? Ayaw natin na nalilate. Kung dati ang tawag na parang eyeball ba? Eyeball, mga ganun, diba? Na makikipag-meet ka, parang ayaw nating malate. Pero pagdating sa Lord, parang mamaya na nga lang, Lord, kapag hindi na ako busy. Mga ganun. Pero ang Lord, napaka-patient niya. Talagang iniintay niya tayo sa ating meeting place sa Kanya. So balik tayo doon
Kung nasan yung meeting place natin sa Lord, balik tayo doon. Asahan natin na nandun pa rin ang ating Panginoon naghihintay sa atin. So, sa next slide po. So, ito yung attitudes. Dalawang attitudes na, two attitudes in praying. So, i-check natin yung, syempre, dalawa lang naman yung character na doon sa parable natin, yung Pharisee at yung tax collector. So, ayan. Sa next slide po. So, how did Pharisee pray to God? So, paano nga ba nanalangin itong Phariseo? So, una is he pray with hypocrisy. Paano naging hypocrite kaya ito? So, basahin natin sa verse 11. So, sa Lucas 18:11. So, Lucas 18:11, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. So habang nagpipray ito, talagang naka-chin up pa siya. Proud na proud pa siya sa sarili niya na, Lord, hindi ako katulad nitong tax collector na to. Nagsabi pa siya ng mga bagay na, ganito kasi yan. Ito yung mga kasalanan. Grabe, nung alam niya agad yun. Nangangalunya, mandaraya. Nagiging self-righteous din siya sa harap ng Diyos. Sabi dito, he prayed from a position of self-promotion. Ayan, pagiging self-righteous. So, yung mga tao na may self-promotion o yun nga, mga self-righteous, nagagawa nila na i-condemn yung iba. Imbis na tulungan, nagagawa nila na i-condemn. Nagiging pretentious din at showy itong Pharisee na ito. At sa bagay na yon sa kanyang ginawa, ay hindi niya na-impress yung Lord nung sinabi niya na, hindi ako ganito ganyan, matuwid ako sa iyong harapan, sunod ko yung batas mo, Lord. Hindi ako katulad nito. Hindi nalulugod ang Diyos doon. Hanggat maaari kapag nanalangin nga tayo, di ba, una natin na tinitingnan dapat yung sarili natin. Na Lord, ako ba ay tunay na, or buong puso ba na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba ba ako sa iyong harapan? Ay, at kailangan self-check. Talaga yung sarili natin, yung una natin na tingnan at hindi yung iba. At yun na nga, ang sinasabi niya dun is, hindi yung pag-express niya ng pagsamba sa Lord, pagtitiwala sa Lord na dapat, thank you Lord kasi nga po, nagawa ko nga itong bagay na ito, pero sa biyaya mo, dahil tinulungan mo ko. Di ba, dapat ganun yung naging prayer niya. At tayo din, dapat ganun din yung prayer natin na, Lord, sa iyo po yung kapurihan kung bakit nagawa ko to. Pero, Pariseo na to, proud siya, nag-rely lang siya sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang magandang ginawa. Sabi nga, di ba, he is a self-righteous. He is self-absorbed. Sabi nga dito, self-absorbed men like to speak of the good they do. However, our awesome God is not awed by our deeds and righteousness. So, ang pagiging matuwid ay hindi sa mga magaganda nating ginawa, diba? Kundi sa pagtitiwala natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, wag tayong tumulad sa Pariseo na to na, diba, habang nagpipray, parang, or mayroon tayong pinapakinggan na mensahe, may pumapasok na agad sa isip natin, ay, si ano to? Kailangan i-check natin na, Lord, baka ako ito. Ayun yung maging natin,
na wag tayo mag-isip na kung sino, ay para to kay ano, tapos i-share ko. Ito yung message, para sa iyo to. Yung message ng Lord, para sa atin yon. Kaya una nating tanggapin. At ganun din sa ating pananalangin. Hindi sa paglapit natin sa Lord, napakahalaga na meron tayong pagpapakumbaba, pagtitiwala sa Kanya. So next slide po. So ito naman, how did the tax collector pray to God? So makikita natin ng manalangin itong tax collector. Yan, basahin natin sa verse 12. Lucas 18 verse 12. Lucas 18 verse 13. Ayan, 13 po. Ayan, so sabi dito, ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So, itong tax collector na siya ay, paano ba siya nag-pray? Nag-pray siya ng totoo sa Lord. Tapat sa Lord. Walang diba, hindi siya nagpe-pretend. Sinasabi niya na, Lord, ito ako, makasalanan ako. Na nalulungkot ako sa ginagawa ko. Ayun lang naman yung hinihingi ng Lord sa atin. Yung maging tapat tayo, maging totoo tayo sa kung ano yung nararamdaman natin kapag lumalapit tayo sa Kanya. At dahil doon, naranasan niya, nakamtan niya yung pagpapatawad ng Lord sa Kanya. Kasi nandun yung pagsisisi niya sa Kanyang ginawa eh. So, di ba, nung tayo umattend tayo dito, ano din yung una nating naging prayer? Di ba, na pinag-pray tayo ng prayer of acceptance at syempre doon yung pag-confess natin sa ating kasalanan. Pag-admit natin na, Lord, nagkulang ako, nagmalabis ako sa mga ginagawa ko, hindi ako nagtiwala sa iyo. Sabi niya, he pray with no pretense, itong tax collector na to. At makikita natin kung paano niya in-express, di ba? Na halos hindi man lamang siya makatingala sa langit. Na marahil kung kaharap niya ang ating Panginoon, baka nanikluhod or malayo pa lang, grabe na yung pagluha niya. He humbled himself. Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. At yun yung nais ng Diyos sa atin, na tayo'y magpakumbaba sa paglapit natin sa Kanya. So, makipagbukas tayo sa Matthew 7:5. Ayan. Ito rin ay warning ng Lord sa atin. Sa Matthew 7:5, sabi dito, You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Di ba kanina, sabi nitong Pharisee, na hindi ako katulad nito. Hindi ako katulad itong tax collector na makasalanan. Ito, Lord, yung ginagawa ko. So dahil doon, sinasabi ng Diyos na bago ka magsabi sa iba ng kanilang pagkakamali, kailangan i-check mo rin yung sarili mo. Baka dahil doon is, nasasalamin mo lang yung sarili mo sa Kanya. Na ito masyado tong mayabang, pero ikaw naman pala ay, di ba, naiinggit. Yung mga ganun. So, baka yung kaharap natin na kinaiinisan natin o kung ano pa man is, nagiging self-reflection natin, di ba? Parang nasasalamin lang natin yung sarili natin sa kanila. So, napakahalaga na tayo talaga muna ay patuloy na magpa-check sa Lord. Ganon din sa ating pananalangin na, Lord, yun nga, patawarin mo ko. Gusto ko, Lord, na maging open sa'yo. Hindi natin kailangan na, alam mo yun, tumingin pa sa iba, maghanap pa ng iba ng masisisi. Ayaw ng Lord ng, yun nga, ng
pagpapanggap, ang nais ng Lord, maging totoo ka. So ngayon gabi, na sa paglapit natin sa Panginoon, napakahalaga na maging tapat tayo sa Kanya. Kung ngayon, kailangan mo ng pag-comfort, mag-pray ka ng comfort sa Lord. Kung kailangan mo ng provision ng Lord, mag-pray ka ng provision ng Lord. Yan sa 2 Chronicles 7:14. Sabi dito, yan sa AS Hindi po, 2 Chronicles 7:14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan. At pagpapalain ang kanilang lupain. So sa ating pananalangin sa Diyos, napakalaga yung pagpapakumbaba. Dulog natin sa Kanya at syempre pagtalikod sa ating mga nagagawang kasamaan. Di ba kapag lumapit tayo sa Lord na hindi lang basta, Lord, sorry kasi ito yung ginawa ko. Tapos inulit mo na naman. Syempre, sa biyaya ng Panginoon, nagtitiwala tayo. Hindi tayo kinokondemn ng Lord, inulit mo na naman yan. Yung kaaway yung laging sinasabi na inulit mo na naman yan. So parang hindi ka na patatawarin ng Lord, paulit-ulit ka. Kaya dahil doon, hindi na tayo nakakapag-pray, hindi na tayo lumalapit sa Lord na, Lord, mag-sorry ako tapos uulitin ko na naman. So parang gusto ko lumapit sa'yo pag nag-sorry. One time, yung prayer, hindi siya yung one time na, yung pag lumapit ka sa Lord, sorry, tapos sa sunod na ulit na parang kabanata, sa susunod ulit na pagkakamali, kalalapit sa Lord. Hindi. Kung paano yung yung biyaya ng Diyos, araw-araw natin nararanasan. Ganon din sa pananalangin, kailangan araw-araw din natin gawin. Araw-araw din tayong lumapit sa Lord, magpakumbaba sa Lord. Sabi dito, God wants to answer our prayer, but often we ask for the wrong things. So kung bakit hindi dinidinig ng Panginoon yung ating pananalangin. Kasi mali yung paglapit natin sa Kanya, unang-una, di ka naman pala nagpapakumbaba, gusto mo lang manghingi sa Lord. Panginoon, imbis na Panginoon, hindi dapat ganun. At syempre, i-check natin, ano ba yung hinihingi natin? Talaga bang kailangan natin o talagang mayroon lang tayong selfish desire kung bakit gusto nating hingiin yun? At syempre, ang Lord alam niya, nasisiyasat niya yung laman ng puso natin. At diba sa prayer ng tax collector, humingi siya ng tawad sa Panginoon, ng habag sa Panginoon. At tama yung paglapit niya. Tama yung Diyos na nilapitan niya, na ang Diyos ay mahabagin. So napakahalaga na sa paglapit natin sa Diyos, syempre, nandun yung pagkilala natin sa Kanya. Di ba lalapit ba tayo sa tao na hindi natin kilala? Di ba sa magulang natin or kung meron tayong kaibigan na hihingan ng tulong, syempre, yung mga tao na malapit sa atin, yun na yung una nating lalapitan dahil alam natin na tutulungan niya tayo. Ganon din sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, kinikilala natin na, Lord, Ikaw yung magpo-provide ng pangangailangan ko, Ikaw yung magpapagaling sa akin, Ikaw yung magre-restore sa akin. Nagtitiwala ka. Asahan natin na tutugunin nyo ng Lord, sasagutin nyo ng ating Panginoon. At yun ang napaka-effective na way ng ating prayer sa Lord. Na lumapit tayo sa Kanya na walang, walang pagpapanggap, maging totoo ka. Hindi naman sabihin ng Lord sa iyo na masyado ka namang pabebe or masyado ka namang maramdamin na. Hindi porket na umiiyak ka sa paglapit mo sa Lord is, sabi ng Lord, ikaw kasi, ginawa mo yan eh. Di ba? Itong kasalanan na yan, ginawa mo, hindi ganun eh. Yung Lord sa paglapit natin sa Kanya, hindi niya tayo susumbatan sa maling ginawa natin. Kung tayo humingi ng tawad, hindi niya tayo susumbatan. At kung tayo man humihingi sa ating pangangailangan, walang kondisyon yung Lord na, ibibigay ko to sa iyo, kailangan masunurin mo na sa akin. Hindi. Choice pa rin natin eh.
At dahil doon, sa susunod na paglapit natin sa Lord, nagagawa natin na magpasalamat sa Kanya. Di ba? Nagiging grateful tayo sa ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi dito, learn to pray as the tax collector. Come dependently to God in prayer. Ayan, learn to tell Him what you are really need. At syempre, unang-una kapag tayo lumalapit sa Lord, di ba, yung mga nagiging prayer natin, Lord, sa mga material. Pero yung Lord, hindi siya madamot. Nagbibigay siya ng sagana at hindi nanunumbat sa atin. Yung tax collector, lumapit siya na hindi ganun kaganda yung reputasyon niya. Tayo din, di ba, lumapit tayo sa Panginoon na, Lord, napakalaki ng kasalanan ko. Ina-admit natin na tayo ay nagkulang sa Lord, nagkasala sa Lord. Hindi ng Lord iniintay na lumapit ka sa Kanya sa moment na nagagawa mo na ito, perpekto ka na. Pero katulad ng tax collector, lumapit siya, nag-pray siya sa Lord ng may pagpapakumbaba. At ito yung tamang response natin sa ating Panginoon. So ngayon, ano bang response natin sa Lord kapag tayo ba ay nagpipray? Nalaman natin na ang prayer ay ito yung komunikasyon natin sa Lord, hindi lang basta paghingi, kundi ito rin is, ito yung nagiging paraan na kung saan nare-reveal yung puso natin. So, dito na tayo magtatapos. Yan. So, ang ating conclusion, prayer is the revealer of the heart. Diba, sa pananalangin, na-reveal yung puso ng Pharisee na siya ay nagpapanggap lamang, nagiging self-righteous sa harap ng Diyos. Siya ay nagmamalaki. At yung tax collector naman, na-reveal din yung puso niya na siya'y nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, na siya'y nagtitiwala na ang Diyos ay kaya siyang patawarin, kaya siyang baguhin at hindi siya itataboy. So in Jeremiah 29:13, "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." So yan, napakahalaga na sa ating pananalangin. Buong puso natin ito na idulog sa Diyos. Buong puso tayo na magtiwala sa Kanya. Buong puso tayo na lumapit sa Kanya. Sa Lord, walang condemnation. Hindi tinitingnan ng Lord na dahil malaki yung kasalanan mo ay dun ka muna sa dulo. Na ito ay mas marami itong nagawa kaya yung panalangin ito ang sasagutin ko. Lumapit tayo sa Panginoon ng may buong pagpapakumbaba. At ito yung pinakapaalala sa atin ng Lord na huwag tayong manawa sa ating pananalangin. Kung hindi pa man ngayon, sinagot ng Lord yung mga pinapanalangin natin, minsan binibilangan na natin na, Lord, parang taon na ito. Itong prayer ko, bakit hindi mo pa sinasagot? Sabi nga, pray without ceasing. Diba? Huwag tayong manawa na manalangin. Hingin natin na, or expect natin yung katugunan ng ating Panginoon. Huwag nating putulin yung ating connection sa Lord, yung ating komunikasyon sa Lord, at ito yung pananalangin. Kaya ngayon, patuloy ko na inaanyayahan yung bawat isa na, huwag tayong mapagod na mag-pray sa Lord. Huwag tayong mapagod na idulog sa Panginoon yung ating mga pangangailangan, mga panalangin. Pagsamba natin ito sa Kanya. Hindi tayo itataboy ng Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya or mananalangin sa Kanya. Huwag nating putulin ang connection natin sa ating Panginoon. Sa pananalangin natin, ito yung magre-reveal ng puso natin. At syempre, ang Lord kakatagpuin yung ating pangangailangan. Hindi Kanya i-condemn, hindi Kanya itataboy. So salamat sa kabutihan ng Panginoon, sa habag niya sa atin, at sa expect natin na ang pagtugon ng Lord, perfect time yan. Perfect time sa kapag tayo manalangin.
huwag tayong mapagod, huwag tayong manawa. Sa perfect time ng Lord, ibibigay niya yung para sa atin. Ibibigay niya yung kasagutan sa mga ipinapanalangin natin. So muli, sa Diyos po yung kapurihan at ang yung pagdadakila. Thank you, Lord.